ito? Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Bago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers. Sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon po ay araw ng Huwebes at kagaya nga ho ng ating nakasanayan, tuwing ganitong araw tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Today is June 19, 2025 and the 23rd of Dhul-Hijjah 1446, of course sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 225th episode ng ating programang MHS Delivers. Ayan. At syempre, ngayong araw na ito, napakarami hong tatalakayin ng ating pangkat na ibabahagi na namin sa inyo tungkol ho sa mga pinaka-latest ho na kaganapan sa ating ministry, ang MHSD, patungkol sa ating mga sa katuparan ng mga programa, proyekto at mga aktibidades for the benefit of every Bangsamoro family na pinaka-nangangailangan ng serbisyo mula sa MHSD. At syempre ngayong araw na ito, sinasamahan pa rin tayo ng ating mga kabalay, ng ating mga kapwa homecaster na kaakibat natin na maghahatid sa inyo ng mga impormasyong dapat ninyong malaman. Sa aking kanan, sino ba nga tatawagin sa dalawang ito? Nakaupo ngayon ang ating kabalay na si Jasmine. Of course, babati sa atin ngayong umagang ito. Nakangiti pa, kabalay na Jas. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma'am Sally. Isang makatahanang umaga sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Jasmine Langgi, at pansamantala lang pong uupo dito. Oo, dahil alis ka mamaya, no? Opo, kasi may Siya rin ho ang aming floor director actually sa ating programang MHS Delivers. At mamaya-maya maraming asikasuhin ang ating kabalay, kaya't mag-switch sila ni kabalay na Ria ng upuan. Ayan. Mula sa ating kanan, dito naman tayo dadako sa ating bandang kaliwa. Nariyan pa rin ang ating kabalay na si Hamsari. Nababati na ho sa atin. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, at good morning po. And welcome po ulit sa aming panibagong episodyo ng aming programang MHS Delivers, kung saan isang oras naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Hamsari Pala. Ayan ang pagbati mula sa ating mga kabalay. At syempre, bibigyan natin ng pagkakataon naman ang ating kabalay na si Lee na mabati rin sa atin. Ngayong araw na ito, kabalay na Lee, kamusta ka? Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang matahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Narito po tayo muli para sa isa pang episode ng MHS Delivers. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Na magbati mula sa ating kabalay na si Ria.
At tayo ho ay masaya dahil may nakikita ako sa ating comments. Ayan sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. Kapag nararamdaman na natin, nakikita kahit na anong mula sa ating Director General, tayo ho ay sumasaya na. Ayan. Masha Allah, he is now watching at DDH. Davao Doctors Yes, Hospital. that's right. Nagpapagaling po ang ating Director General sa Davao Doctors Hospital, no? Hindi po Zamboanga. In Davao City, of course. Ibang spelling ng Zamboanga yun, Hiling natin ang pinakamaaga at tuloy-tuloy na paggaling para sa ating Director General. Laman ka po, sir, ng aming mga dua. At syempre, lahat kami talaga ay miss ka na makasama sa ating mga pagsasagawa ng ating mga aktibidades at ng ating mga programa sa MHSD. See you soonest, sir, inshallah. Inshallah. Okay? At mamaya-maya, magkakaroon tayo or ibabahagi natin ang ating mga balita ngayong araw na ito. Ang ating IPH, ang ating HSF, at syempre, ang ating MHS discusses ngayong araw na ito. Kapiling natin mamaya ang dalawa ho sa ating mga magagaling na kabalay mula sa MHSD. Kung sino ho sila, if you're excited to know who they are, mamaya-maya babati ho sila sa atin. Ngayong episode natin, again, this is our 225th episode ng ating programang MHS Delivers. Bago ang ating balitaan, makinig tayo at manood sa ating napakahalagang paalala patungkol sa ating loan housing projects or program, affordable housing sa ating ministry ni MHSD. Narito po ang napaka-importanting paalala. Take it away, Kabalay na Almansor, Kabalay na Dato Nohaz, and Kabalay na Anwar. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At kagaya nga ho ng aking nabanggit kanina, yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating loan housing program sa ating ministry, the MHSD. Yan po yung ating tinatawag na affordable housing para ho sa ating mga kababayang mga empleyado or mga may sariling business pero hindi pa kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay at once. Pwede kayong mag-avail ng ating loan housing units at yan po ay located sa Barangay Samba,
Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. You may get in touch with the Housing and Human Settlement Division, HHSD, led by Shalahuddin Kusain, about the requirements. Further, no, yung na-present natin kanina, and this is in partnership with the Pag-ibig Fund. Ayan po. At sa kasalukuyan, 30 units na ang ating naibigay sa ating mga aplikanteng pumasa para sa ating mga housing units under this program. And there are other units. Ang iba ho ay may mga aplikante na at ang iba po ay nakulang na lang ng kanilang paunang bayad para sa ating proyektong ito, yung loan housing project natin. At ngayon po atin ang ibibigay sa inyo ang ating mga tampok na balita ngayong araw na ito for our 225th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headlines ngayong araw: MHSD ginawang opisyal ang partnership sa mga kontraktor para sa mga proyektong infrastruktura na Parliament-sponsored. MHSD nagsagawa ng validation ng mga potensyal na benepisyaryo at mga iminungkahing lokasyon para sa mga proyektong pabahay sa Sulu. Ikatlo sa ating headlines, pinakabagong batch ng mga empleyado ng MHSD na paunlad ng kaalaman ukol sa gender-responsive service delivery. At ang huli sa ating headlines, MHSD nakibahagi sa FLEMS Regional Data Dissemination Forum 2024. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD ginawang opisyal ang partnership sa mga kontraktor para sa mga proyektong infrastruktura na Parliament-sponsored. Narito si Kabalay na Ria. Sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, pinirmahan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang ilang kontrata kasama ang mga nanalong bidders sa 12 proyektong infrastruktura na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF ng Members of the Parliament o MP na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-10 ng Hunyo 2025. Sa pagsisimula ng programa, pinasalamatan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang mga MP na pinagkatiwalaan ng MHSD na ipatupad ang kanilang mga proyekto. Sinimulan na ng MHSD ang pagtatayo ng mahigit 5,000 bahay para sa Bangsamoro at pinaplano naming igawad ang ilan sa mga ito sa mga benepisyaryo ng Tawi-Tawi sa susunod na linggo. Inshallah. Nagsimula na rin kaming magtayo ng mahigit 50 training centers kasama ang mga MP. Ang ilan sa kanila ay sa ilalim ng aking opisina noong panahon ko sa Parliament. Marami sa mga ito ay na-turnover na. Wika ni Minister Bara na binigyang diin kung paano, sa kabila ng pagiging isang bagong ministry na walang counterpart sa ARM, nagawa pa rin itong maihatid ang mandato nito sa pagpapahusay ng Bangsamoro sa pamamagitan ng mga progresibong human settlements. Binigyang din niya na magsisilbing patunay ang mga kontratang nilagdaan bilang pananagutan ng ministry at ng mga bagong katuwang nito. Hindi lamang sa mga mamamayan at gobyernong Bangsamoro, kundi maging sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga Pilipino. At higit sa lahat, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinuri naman ni Deputy Minister o DM Aldin H. Asiri ang mga opisyal na nagpapatotoo sa paglagda bilang pagpapakita ng pangako ng ministry bilang housing arm ng BARM. Binigyang diin niya kung paano nangangako ang mga kontratista na ibigay ang kanilang napapanahong serbisyo sa MHSD ayon sa mga nilagdaang dokumento. Gayun din ang ministry na nangakong magbigay ng mas maraming suporta para sa pagpapatupad ng proyekto. Alam namin sa MHSD na hindi namin may patutupad ang mga proyekto ng walang tulong at suporta mula sa mga kontratista na dumaan sa mahigpit na procurement process ayon sa itinatakda ng batas. Wika ni Bangsamoro Director General o BDG Ismael W. Ibrahim sa kanyang pagtanggap sa mga dumalo. Bilang chairperson ng Bids and Awards Committee, sinaksihan ni BDG Ibrahim ang proseso na pinagdaanan ng mga kontratista para sa pagkakataong makapaglingkod sa Bangsamoro.
Sumaksi rin sa pagpirma si DM Honorable Eddie M. Ali ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG na siyang proponent para sa pagtatayo ng 2-story multipurpose training center sa Barangay Pakut, Bonggao, Tawi-Tawi na pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2024 ng kanyang opisina noong panahon niya bilang MP. Pinuri ni DM Ali ang gobyerno ng Bangsamoro. Binigyang diin niya ang bilang ng mga barangay at municipal hall na itinatag sa panahon ng transisyon na tanda ng pag-unlad. At kung paano ang mga training center at mga proyektong pabahay na ipinatutupad ng MHSD ay dagdag na patunay ng naturang pag-unlad. Ngayon na ang panahon para sa pag-unlad. Magtulungan tayo. Ang pribadong sektor at gobyerno ay dapat na nandyan, nagtutulungan para sa pag-unlad ng Bangsamoro. Aniya. Ang proyekto ni DM Ali ay nagkakahalaga ng mahigit 14 na milyong pesos at ipapatupad ng MHSD kaakibat ang CLA Construction Incorporated. Isa sa mga proyektong ipatutupad ay ang paglalagay ng 240 solar street lights sa mga piling madrasa o Islamic na paaralan. 106 na po dito ay ilalagay sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City na pinunduhan sa ilalim ng tanggapan ni Honorable Abdullah E. Gayak. 6 na po sa Special Geographic Area o SGA, Basilan at Sulu sa ilalim ng opisina ni Honorable Dan S. Asnawi. At 6 na po sa SGA ulit, South Cotabato at Zamboanga Peninsula sa ilalim ng opisina ni Honorable Raisa H. Jazjuri. 4 na po sa Maguindanao del Sur sa ilalim ni Honorable Abdullah B. Hashim at 3 po sa Davao Region sa nakakibat si Honorable Hussein P. Munoz. Ang mga solar street lights ay ilalagay ng Tanaway Builders Corporation at nagkakahalaga ng mahigit 49 na milyong pesos sa ilalim ng 2024 Supplemental Fund o SF ng mga tagapagtaguyod na MP. Pinunduhan din ni MP Gayak sa pamamagitan ng kanyang 2024 SF ang pagtatayo ng 1-story multipurpose training center sa Sitio Pindulunan, Barangay Simsiman, kahamod din SGA na itatayo ng ME Construction and Supply. Pinunduhan din ni MP Munoz ang 2 learning center. Ang isa ay tatayo sa D Formula 1 Construction sa Barangay Piso Proper, Banay-Banay, Davao Oriental at isa pa sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani na itatayo ng AM Bandigan Construction Services. Siya rin ang proponent para sa pagtatayo ng isang multipurpose covered court sa Buhangin, Davao City, Davao del Sur na itatayo ng HNSD Construction na lahat ay pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2024 ng kanyang opisina. Magtatayo rin ng SNSD Construction ng isa pang multipurpose covered court sa Sitio Banisilan, Barangay Pulyok, Parang Maguindanao del Norte na pinunduhan sa ilalim ng 2024 SF ni dating MP Honorable Jamel B. Makakua. Makakatanggap din ang Davao de Oro ng 1-story multipurpose training center na pinunduhan ni Honorable Randolph C. Parcasio sa ilalim ng kanyang 2024 SF na itatayo ng J1 Builders Corporation sa Bongbong, Pantukan, Davao de Oro. Pinunduhan din sa ilalim ng 2024 SF ang mga multipurpose covered court at learning center sa ilalim ng opisina ni Honorable Basit S. Abbas. Lahat ay tatayo sa Lanao del Sur. Isang covered court ang itatayo naman sa Barangay Sawer, Masiu, habang ang isa naman ay sa Barangay Tumambiling, Lumbaka, Inged, Masiu, at isang learning center sa Barangay Sandab, Butig. Lahat ay tatayo ng Ayanish Builders General Engineering at General Building. Magtatayo rin ang SNSD ng isa pang at para sa mapayapang kaumayat, maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria bint Emran Muhammad. Magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nagsagawa ng validation ng mga potensyal na benepisyaryo at mga iminungkahing lokasyon para sa mga proyektong pabahay sa Sulu. 100 pamilya na maaaring maging benepisyaryo ng Resettlement Housing Units ang na-validate ng Housing and Human Settlements Division o HHSD at ng MHSD Provincial Office sa Sulu ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM. Pinangunahan ni Salahuddin Kusayin, HHSD Chief, at Attorney Najira Hassan, Provincial Director ng MHSD Sulu. Ang validation ay isinagawa noong unang araw ng Hunyo taong kasalukuyan
sa Barangay Taingting, Parang at Capual Island, Omar. Ang pagkikipanayam sa mga natukoy ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang pinakamahina at kwalipikadong mga residente na prioridad sa proseso ng pagpili, alinsunod sa mga alituntunin ng MHSD sa transparency at patas sa pamamahagi, ay pinangasiwaan ni Shahara Pendaliday, Development Management Officer 3, at Bainaz Magyaludin, Administrative Aid 4, na parehong mula sa Community Support Services section ng HHSD. Ang mga inaasahang benepisyaryo ay maaaring gawaran ng mga unit sa alinman sa resettlement housing projects na kasalukuyang ipinatutupad sa Barangay Canukul, Panamaw o sa Capual Island, Omar, na ang bawat lokasyon ay mayroong 50 pabahay na pinatatayo. Sa parehong araw, binisita ng grupo ang mga training center na ipinatutupad ng MHSD sa Barangay San Raimundo, Holo at Barangay Kahawa, Talipaw. Kinabukasan, na-validate ang ilang mga site para sa mga hinaharap na resettlement housing projects, partikular sa Barangay Mahala, Talipaw at Barangay Bangkal, Patikul, upang masuri ang pagiging angkop ng mga lokasyon. Tinitiyak ang pagkakahanay sa mga teknikal na pamantayan ng ministry at mga pangangailangan ng mga komunidad. Binisita rin ng pangkat ang 2 pang training center, isa sa Barangay Set Higad, Panamaw, at isa pa sa Barangay Kanaway, Parang, upang subaybayan ang progreso ng konstruksyon. Bago bumisita sa mga nayon, nagipagpulong muna ang mga pangkat ng MHSD sa mga local government units o LGUs upang ibahagi ang mandato ng MHSD at ipaalam ang mga kasalukuyang proyekto. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, pinakabagong batch ng mga empleyado ng MHSD napaunlad ang kaalaman ukol sa Gender Responsive Service Delivery. Narito si Kabalay na Hamsi. Napausay ng pinakabagong batch ng empleyado mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanilang kaalaman sa pagbibigay ng serbisyong gender responsive matapos ang training workshop na ginanap sa Blue Lotus Hotel, Davao City noong ika-27 hanggang ika-29 ng Mayo taong kasalukuyan. Nagsilbing daan ang pagsasanay upang mapaunlad ang kamalayan, pag-unawa at empatiya ng mga kalahok sa mga gender-related issues sa lipunan. Sa pamamagitan ng edukasyon at dialogo, nakakuha ang mga kalahok ng mga kabatiran sa mga komplikadong dinamika ng kasarian, kabilang ang mga hamon na kinakaharap ng parehong kalalakihan at kababaihan. Inikayat ang mga kalahok na magmuni-muni at kumilos tungo sa pagtanggal ng mga bias tungkol sa kasarian at pagtataguyod ng positibong pagbabago. Ang gender role ay hindi bago sa Islam. Ang gender roles ay may napakahabang isyo at alhamdulillah narito tayo at naiintindihan natin ang mga isyong ito, lalo na ang kasarian sa konteksto ng Islam. Wika ni Bangsamoro Director General Esmail Dabali Ibrahim. Tinalakay sa unang 4 na sesyon ng aktibidad ang pamilya sa Islam na sinundan ng mga karapatan ng babae sa Islam, responsible parenthood, at nagtapos sa paksang polygamy na lahat ay tinalakay ni Ustad sa Anisa T. Arab, Religious Guidance Advisor mula sa Bangsamoro Women's Commission or BWC. Ang konsepto ng gender sensitivity ay ang pagsasanay sa bawat sektor sa buong taon, paliwanag ni Baydido M. Pantao, RN, Development Management Officer DMO2 ng BWC. Bilang pangunahing resource speaker sa natirang 3 sesyon, tinalakay ni DMO Pantao ang mga topiko tungkol sa Basic Gender and Development or GAD concept na sinundan ng core messages of Gender Agent of Gender Socialization at nagtapos sa Gender and Power Relations. Tinalakay sa unang sesyon ni DMO Pantao ang GAD sa makasaysayang konteksto, ang mga milestone ng kasarian, kaulugan ng pagiging gender sensitive, at pagkakaiba sa pagitan ng gender at sex. Sa
Samantala, tinalakay naman sa huling sesyon ang gender biases and issues. Sana hindi tayo magtapos sa ating paglalakbay dito sa Blue Lotus Hotel. Sana ay masaisip at may sa puso natin ang ating natutunan dito. Wika ni Zuaira Yu Ibrahim, RN ng MHSD Guide Coordinator at ang pangunahing tagapangasiwa ng aktibidad. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod, Amsari Pala, nagbabalita. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, para sa huling balita ngayong araw, MHSD nakibahagi sa FLEMS Regional Data Dissemination Forum 2024. Ang detalye mula kay Kabalay na Ria. Nakiisa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ni Queenie M. Saribo, Administrative Assistant o AA2 ng Monitoring and Evaluation Division sa Regional Data Dissemination Forum 2024 sa FLEMS, Functional Literacy, Education and Mass Media Survey na ginanap sa Hall 4, 3rd floor Mall of Alnor, Cotabato City noong ika-30 ng Mayo ngayong taon. Sa pangangasiwa ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang aktibidad ay nagbigay ng mahahalagang insight sa kasalukuyang estado ng functional literacy level, educational attainment at access sa mass media sa iba't ibang demograpiko sa Bangsamoro. Ang FLEMS ay dinisenyo upang magbigay ng isang quantitative framework at isang maasahang baseline na gagabay sa pagbuo at pagsusuri ng mga patakaran at programa sa edukasyon at literacy. Gaya ng ipinag-uutos ng Executive Order No. 352, ang FLEMS ay isa sa mga itinalagang statistikal na aktibidad para sa kritikal na patakaran at paggawa ng desisyon ng gobyerno. Pinatitibay ng data ang pangangailangan ng MHSD na palakasin ang isang holistic at inklusibong strategiya sa pagpapaunlad ng komunidad. Makatutulong ang pag-unawa sa mga antas ng literacy at access sa impormasyon sa pagpapabuti kung paano ipinaparating at inihahatid ang mga programa at serbisyo na tinitiyak na ang mga ito ay naa-access at epektibo lalo na sa mga malalayong lugar. Wika ni AA2 Saribo. Sa hinaharap, maaaring gawing suporta ang mga natutunan mula sa FLEMS sa MHSD upang matiyak ang nakabatay sa ebidensya ang paggawa ng patakaran. Maaaring nitong gabayan ng MHSD sa pagtukoy ng mga prioridad na lugar para sa interbensyon, pagdidisenyo ng naaangkop na mga estratehiya sa pabahay at paninirahan, at pakikipagtulungan ng mas epektibo sa iba pang mga sektor tulad ng edukasyon, mga local government units o LGU, at media. Ang integrated approach na ito ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng katatagan ng komunidad at suportahan ang napapanatili at naaaninag na pag-unlad sa rehiyon. Dagdag pa niya. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating huling balita. At yan ho ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Hunyo taong 2025 at ika-23 sa buwan ng Dzulhijjah 1446. Tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napaka-importanting paalala patungkol sa ating resettlement housing projects across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad. Mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara,
At sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating resettlement housing projects. At gaya nga ho ng ating nabanggit sa ating unang balita kanina, mahigit 5,000 housing units ang ating kinoconstruct. Tayo ho ang nagmamanage ng construction ng mahigit 5,000 pabahay. At yan po ay mula sa mainland ng BARM hanggang sa island provinces. If we're talking about the mainland, sakop po niyan ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area at Lanao del Sur. Kung island province naman, area ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At tayo ay magpapatuloy na sa ating IPH. Ngayong araw na ito, ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria? Ibigay mo na yan sa amin, kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo sa segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. At ngayong araw na ito, tayo ay magkape, magpandesal at mag-usapang legal. Bakit pagkain na pinag-uusapan natin? Kasi malapit ang lunchtime at nagpaparamdam na kami sa guest namin. Baka gusto na nilang mamili kung saan tayo. Hindi pa? Alright, tayo mag-desisyon. So, anong ginagawa ng pandesal at kape? Kung gusto niyo magkape at pandesal ngayong tanghali at may dagdag na kausapang legal, ngayong pagdiriwang ng ika-66 na araw ng Cotabato, inaanyayahan ng Bangsamoro Attorney General's Office o BAGO ang lahat sa isang espesyal na kaganapan na nag-aalok ng libreng serbisyong legal upang tumulong sa mga legal na alalahanin. So, magbibigay sila ng libreng legal na payo at konsultasyon, libreng notarisasyon ng mga simpleng dokumento. So, magsisimula sila ngayong araw, 1 o'clock hanggang 1 p.m. hanggang 5 p.m. So, ngayong buong hapon, may kape at pandesal sa OCM. Hindi kasama dyan yung kontrata ng ating mga housing projects. Would you consider that simple documents though? Pwede tayo magpa-consult in fairness. Sige. So, Office of the Chief Minister Grounds, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, magaganap yung aktibidad. So, makikape, makipandesal habang natututo pa tungkol sa iyong mga karapatan at legal na option. Kailan yan? Ngayong araw. Ngayong araw yes, mismo. 1 p.m. to 5 p.m. Okay. So, it's today. So, kung libre po kayo ngayong hapon at may gusto nyo magpapayo tungkol sa mga legal na mga concerns, available po ang ating BAGO, ang Bangsamoro Attorney General's Office. Ayan. Nako, masya Allah, napakagandang IPH niyan. Baka gusto nyo magpaponsult sa mga donations ninyo ng lupa sa MHSD or mga sa pangailangang legal. Tumakbo na kayo sa venue na makakasama natin ang taga-BAGO for these legal services. Yes. At kung gusto nyo kiligin, magbasa kayo ng ating mga comments sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. Si Amsari ay hanggang sana all na lang ngayong araw na ito. Sige, mula sa ating IPH, thank you so much, kabalay na Ria. Dadako tayo ngayon sa ating HSF. Ano namang baon ako? Sumisingot-singot pa. Ano namang baong tips ng ating kabalay na si Hamsi ngayong umagang ito? Ibigay mo sa amin, kabalay na Hamsi. Yes, Ma'am Sally, masyadong malamig kaya napapasingot tayo. Yes, so para sa ating segment. Nararamdaman nyo rin pala yung lamig. Akala ko ako lang itong tinututukan. Malamig dyan. Sabi ng kabalay na rin, now you know. Yes, Ma'am Sally, at para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong araw ang National No Smoking Month 2025. Yes po. Tuwing Uni po ginaganap o pinagdiriwang sa Pilipinas ang National No
No Smoking Month bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa paninigarilyo. Layunin din ito na itaas ang mga kamalayan sa publiko sa masamang epekto ng paninigarilyo sa ating mga kalusugan, kapaligiran at ekonomiya at ikayatin ng mga Pilipino na tumigil sa bisyong ito. Tama. Isa rin sa mga layunin nito ay palalanan ng publiko tungkol sa masasamang epekto ng paninigarilyo kabilang na dito ang mga lung cancer and heart disease and stroke. Ikayatin ng mga maninigarilyo na uminto at sa tulong ng mga tamang suporta at impormasyon. Itaguyod ang mga smoke-free environments lalo na sa mga pampublikong lugar gaya ng paaralan, hospital at mga pampasaherong sasakyan. That's right. At narito mga konting epekto ng paninigarilyo na nagdudulot ng cancer sa baga, lalamunan at bibig. Mataas ang tsansa ng heart attack at stroke. Napipinsala rin ito ang mga second-hand smoker natin. Akala natin ng safe na tayo kung pag hindi tayo naninigarilyo. Pero mas matindi pa pala yung epekto sa atin kapag nakakalanghap tayo ng usok ng sigarilyo na gaya sa taong naninigarilyo. At nakaka-apekto dito sa kalinisan ng hangin at kapaligiran. Narito mga konting paraan para makatigil sa paninigarilyo. Kumonsulta sa health center para sa counseling or nicotine replacement therapy. Lumayo sa tukso, iwasan ng mga lugar o taong naninigarilyo para sa ating safety. Palitan ng mga bisyo ng positibong aktibidad gaya ng pag-ehersisyo or pagkain ng mga prutas o masusustansyang pagkain. Magkaroon ng support system mula sa pamilya or kaibigan. At paalala lang po alinsunod sa Executive Order number 26, mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo. 26. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ang bawat isa ay may karapatang huminga ng malinis at ligtas na hangin. At ayan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bang Samoram Saripala. Nako. So ngayong Hunyo pala ay National buwan. Yes po, para sa no smoking. Hindi paninigarilyo. Nako. May batas palang EO number 26 na nagbabawal ng paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. So marami po akong sumbong. I hope ma-establish na ito sa lahat ng local government unit, Ma'am Sally. Totoo yan. Ako, makinig kayo ha. Makinig kayo, Lemboy and Musa, sa ating episode ng araw na ito. Name drop po. Doon sa paninigarilyo. So yun yung napakasamang epekto ng paninigarilyo sa ating kalusugan. Naku, huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng ganito. Kung kaya, itigil na natin ang ating paninigarilyo. Magastos pa. Yes, Ma'am Sally. Dumaragdag pa sa ating pangangailangan ng pagkain, bahay, damit, ang ating mga bills, bawat buwan. Nako, pati sigarilyo. Tama na po. Okay? Thank you so much, Kabalay na Hamsi, para sa ating napaka-informative na HSF ngayong araw na ito. At dahil dyan, tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito. Nako, pinakahihintay ng ating mga subscribers, ng ating mga tagapanood, ang pagbati ng ating dalawang guest speakers ngayong araw na ito para sa ating topic na The Essence of Dapat and TBH. Ano nga ba ito? At sino nga ba sila? Ipagkikilala ng ating kabalay na si Rhea. Right, nag-tag team po ang ating guest ngayong araw na ito para sa ating mabigat na topic na importanteng malaman ng lahat. Ang essence of dapat and TBH. Ano nga ba ang dalawang ang meaning ng mga acronyms na ito? Ipapakilala din sa ating talakayan. Kasama ang Internal Planning Section Head na walang iba kundi si John Anthony M. Okimen at ang Chief ng Administrative and Finance Division ng MHSD na Siva S. Pangka. Welcome back sa MHS Delivers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinong unang babati? Lady first. Sige, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng kabalay natin na naka-tune in po ngayon. Sa ating mga kasama sa office, ang buong Admin and Finance Division, at saka ang family ko po na nanonood din ngayon at from Cotabato and Ozamis City. That's right. Tapos and sa lahat po ng mga clients, beneficiaries natin na nanonood ngayon. Assalamualaikum po. Masya Allah, napaka-komprehensibo ng pagbati mula sa ating kabalay na si Chief Nasi. And from her, let us listen to the greeting of our IPS head, Dong. Good morning po. Blessed day to everyone po sa lahat ng mga kabalay na nakikinig po ngayon. Since nabati na natin yung mga taga MHST po, ibatiin ko na lang po yung family ko, especially to my beautiful wife.
And to my beautiful baby po. Yan lang po, Ma'am Sally. Masya Allah. Baka magkautang ka dong pag hindi mo ginawa yan. Ngayong araw na ito. Thank you so much. Baka nagtaka bakit dong, yun po ang kaniyang palayaw. From Jan, kanina, ano to ni? Ano nakalagay sa ating background? Naitama naman ang ating mga kabalay, Jan Anthony Ockman. Ayan. Parang mas nararamdaman ko ang aking edad sa ating mga guests ngayong araw na ito. Itago mo ng inyong lingkod at talaga na paghahalata po, no? So, sige. Pag-usapan natin ngayon, kabalay na Rian, kabalay na Hamsi, and our heads here na kasama natin is yung dapat at itong TBH. Nako, pag pinakinggan natin ang word na dapat, parang may kailangan gawin. Diba? Na hindi mo pwedeng iwanan or kalimutan. So, dahil pinag-uusapan natin ito, ano nga ba ang ibig sabihin ng dapat na ito? At siyempre yung TBH na rin. Gusto ko yung TBH na parang to be honest na acronym. To be honest. Tama. Correct. Ako, ang galing ng pagkakaisip ba? Sige. Dapat TBH, ano ang importansya o kahalagahan nito? Yes po. So, para po sa mga hindi masyadong involved sa budget and planning, no, might be government or hindi from the government, TBH means technical budget hearing. Tapos, ang dapat po is directives, accomplishments, performance assessment tracking. So, wala siyang script. Naghanda kami, Mami. Ngayon, wise yan. O, sige. So, ano po, itong two activities na ito, both conducted by the Ministry of Finance and Budget and Management. And ang subject po dito is lahat po ng Bangsamoro ministries, offices, and agencies. Walang ligtas. Walang ligtas. Okay, sige. Yes po. So, ang essence nito, actually, na-conduct ang dapat at TBH po natin just this Tuesday. Yeah. Nung isang araw. Yeah, nung isang araw. So, sa schedule natin, we started 8 a.m. and we finished at 8 p.m. Oh, so, 12 hours. 12 hours tayo. Dinner na yung picture na ni Sen. Yes. Tapos nyo lang po. Anong nauna? Dapat o TBH? Dapat. So, which is parang proper naman kasi ang dapat, since ang tinitingnan po nito is performance, ang tag nito, nabigyan tayo ng venue to discuss, promote, showcase yung mga accomplishments, physical accomplishments, financial for the year. accomplishments for the year 2024. Yes, pero hindi lang po siya limited to 2024 na budget. Since marami po tayong supplemental funds, that's right. The SDF, TDIF, from our proponent MPs. Yeah, correct. So we also were able to showcase our accomplishments, and not only housing units. So marami po tayong mga accomplishments. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi lang totoo yan, even as dubbed na housing arm of the BARM, hindi po limited sa construction of housing units. That's right. Ang deliveries, serbisyo ng MHSD. So, since, yun po, during the morning session, past, nag-focus tayo sa past. Yes. Sa hapon, nag-focus tayo sa future. So, again, naging venue po yung TBH para po ma-defend naman natin yung proposal natin for 2026, inshallah. So, again, both financial and physical din po na mga proposals natin. Nako. So, mas naintindihan natin ngayon kung ano ba itong dapat na ito at yung TBH. Alam nyo, minsan we go back to our past talaga. Hindi may iwasan dahil ano yung kasabihan ni Rizal na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroon. Parang ko yung stiff neck na joke. Akala ko yung mabahong sila. Ay, higit pa naman sa mabahong isda. Iba naman yun. Yun yung parang ano, no? Ano nga yung saan galing yung doon? Tuwing August yun. Tuwing August. Walang wika. Ay, walang wika. Marunong Correct. Hindi marunong magseta. Yeah.
So, yun yung pinaka-importante is mag-learn tayo from our past experiences, no? Which we can apply sa ating mga future activities sa MHSD. Naku, naiintindihan natin ngayon kung ano ba ang dapat at ano ang TBH. May tanong ko lang, no? Magkaiba ba ang kaharap ng MHSD during the dapat and the TBH? Yes po. Yes po. So, during the dapat, hindi lang po pala MFBM ang kaharap natin. Our MFBM, the MFBM was joined by the Office of the Chief Minister and Office of the Cabinet Secretary. That's right. And Assistant Senior Minister, right? Yes. And I believe BPDA din po ata. Supposedly. Yes po. Opo. Kasama for the technicalities. Including the Bangsamoro's Attorney General. Attorney General. Yes. Legalities ng ating mga ng ating activities, mga programs and projects sa opisina. Dahil kailangan talagang siguruhin na tama yung ating ginagawa. Ayan. And of course, sige, napag-alaman natin doon na sa bawat ahensya ng bawat ahensya ng BARM, kailangan talagang i-advocate natin yung policy directives ng ating Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Okay. May sino yung participants from the MHSD side, yung nag-represent sa dapat and nag-represent sa TVH? Sige. But before that, no, Kabalay na Ria, ano ba ang ginawang paghahanda ng ating ministry para sa ating dapat at ang ating TBH? Nako, bago ito ginanap. Sinong gustong sumagot sa ating dalawa? I think si Dong nga ang punong abala. Actually, parehong abala itong dalawang ito. Abala. Hanggang ngayon, pagkatapos ng dapat TBH, abala pa rin. Yung aftermath ng events na kailangan pang kunkwan. Yes, that's right. So, ano ba yung ating mga paghahandang ginawa bago yung dapat sa TBH? Totoo po yan, Ma'am Sally, no? It's been parang 2 to 3 months of preparation para po sa budget proposal natin and the performance review ng ating opisina. So, first of all, we've conducted consultations to the ground. So, inuna natin yung mga provincial office, pati yung mga stakeholders natin. Bottom-up? Bottom-up approach. So, importante po yun sa pagpaplano. And then, when it comes to the reports naman po, ang scope kasi nung ating dapat or yung performance review ay from 2023 to 2024 implementation for both physical at saka financial performance ng office. So we have those data and we have to translate it para i-present sa panel natin headed or chaired by the Office of the Chief Minister. It's been I think 2 weeks na talagang focus po yung buong team headed by our Chief of Finance. We have from the budget team, the accounting team, even the monitoring and evaluation division, and of course our planning section to facilitate yung ating dapat at saka TBH. And so, Ma'am Sally, I think we have done our best in preparation para dun sa dapat at TBH. 1,000% to. Yes, talagang magago. But we have prepared for the dapat and TBH, and alhamdulillah successful naman po yung ating And we had our dry run. Diba? Before yung actual na dapat at TBH natin. At syempre, hindi mabubuo yung ating mga reports kung wala yung partisipasyon ng ating mga sections and divisions na pinagmula ng ating mga datos na ipinesent natin. Before the panel na kinabibilangan ng mga sinabi nila kanina, dapat at saka doon sa ating TBH. Yun yung pagkakaiba ng dapat sa TBH. So yun po, actually nabigyan na ng G's ni Kabalay na Nasi yung paano nga ba yung sinagawa yung dapat at yung TBH kanina. So ngayon, we would like to know from them kung ano nga ba yung mga napag-alaman natin, natutunan natin, yung ating takeaways, yung insights na nakuha natin during our discussions mula sa dapat hanggang TBH. Sige, who would like to share? Okay, go first. Sige. Men first. Actually, so, ginatoong napaka-gentlewoman naman. Sige, okay. So, I think the key takeaways as planning officer of the ministry ay
yung identification ng mga gaps. We have shared our issues and concerns po doon sa Office of the Chief Minister and other and also to the panel kung saan-saang areas yung meron pa tayong key gaps. We also shared them na this very critical concern natin when it comes to housing sector sa BARM government or sa constituents natin in the whole BARM, the total number of housing needs. So if you're not familiar po sa housing needs, ito po yung mga households or families na kulang, wala pong decent, hindi po livable na pamamahay. Meron sila ngayon. Yes, so around 300,000 plus, and we have to at least have our initiatives or to address yung concern natin when it comes to housing sector, not only to the housing sector but to other services na ino-offer ng ministry, the regulatory services na meron tayo, technical assistance to the LGUs pag-prepare nila ng kanilang mga comprehensive land use plan and zoning ordinance. When I think the biggest key takeaway that we have parang shared sa insights natin dun sa dapat and sa TBH is that we are limited with funds sa Bangsamoro government, so that's why we have to prioritize, although we have this large number of targets na kailangan nating i-address sa BARM government, since we're still in transition, we need to really prioritize yung i-pinpoint yung kinakailangan ng priority, no? Yes, ng Bangsamoro. So I think that's for the planning siguro. Yes. May I ask our... Thank you. Would you like to add some more sa inyong mga takeaways natin from the Dapat and TBH, Kabalay na Nasi? Yes po, ma'am. So we learned from Dapat some of the policy directives of our current Chief Minister were reiterated. So ito po yung ang na-mention po, no, top of mind are no late salaries. Yes, that's right. No late o'clock. It's 8 o'clock supposedly, not late o'clock. No late o'clock. And no late payment to suppliers. That's right. So yun po yung at tinanong din po tayo. Yes po. Tinanong din tayo on our initiatives para ma-align po tayo sa current policy directives of the Chief Minister. Also, I believe may na-issue na parang bagong or refined goals. With number 2 is the digitalization. That's right. Or digitization. Digitalization. Magkaiba pala yung dalawa. Magkaiba. Let's study further about digitization and digitalization. Yes. So which is digitalization. That's right. So, sa finance po na part is the implementation of e-NGAS. So, okay, we were also reminded to fast track our implementation since it will aid po in the preparation of reports. That's right. So, which was na-commend din po tayo na nagkaroon po tayo ng improvement on our submission of reports to the MFBM. Tama yan. And pakibanggit na rin, ito yung pinaka-compliant na ministry ng MHSD. Yes. We received the last annual Bangsamoro Local Revenue Forum. The MHSD is proud to say that naka-receive po tayo ng award ng most compliant. Ayan, mashallah. From the MFBM. Yeah, that's right. And speaking of MFBM, talaga namang tayo iniwan ni Attorney Rox saglitan. And we learned from her na ang dapat sa TBH ay hindi ginawa para maghanap ng kamalian. Yes, diba? yes. Sa mga ministries, offices, and agencies ng ating Bangsamoro government. Kung hindi, tulungan ang mga ito na mas paunlarin pa, no? Ang kanilang pagpaplano and of course, ang pag-i-implement, pagbibigay ng budget, no, sa ating mga programa. Tama ba ang sinabi ko? Yes.
Kaya kabalay na Dong, may gusto ka pang i-add sa ating mga ito na lang. Gusto kong malaman sa inyong dalawa dahil kayo yung pinakapunong abala, no? Talagang dama namin ang inyong pagiging abala at syempre parang wala na kayong panahon sa inyong mga personal life dahil sa paghahanda. Ano ba ang naging challenges, hamon, bago tayo nagkaroon and after ng ating Dapat and TBH? Siguro challenges, one of the most recurring challenges siguro, ma'am, is how to convene ang ating mga heads of implementing units and the top management. Yes po, on during the budget proposal stage and the recalibration nung na-release na po yung Bangsamoro Expenditure Program last December. So yun parang dun po tayo medyo nakulangan ng time or siguro need ng more need ng improvement next natin na budget proposal. Pero kung iuwi namin bibigyan ng rating nasa 85. What else funny? No grades below 85 dapat. Dean's Lister pa rin. Dean's Lister pa rin. Okay. And Kabayan Dong, would you like to add sa iyong end? Bilang isa ka rin sa, ikaw pa naman din ang head ng back secretariat. Itong ating kasama is one of the members of our Bids and Awards Committee. Aside from those, ay mga core functions pa tayo. So sige daw, Be. I think I agree, Ma'am Sally. Una, yung time frame nga talaga. Kasi aside from the limited time, we have limited manpower, of course. So itong team na binanggit natin to prepare for the budget hearing at saka performance review, sila din po yung team na sila din po yung personnel na talagang marami pang core functions outside sa preparations, no? So it's very complex na yung scheduling ng management kasi patapos na kasi yung June. So kinakailangan nating ma-set ng maayos, ma-prioritize ng maayos yung schedule nila. So challenging yung schedules, challenging din po yung manpower. But I think we have done, or I think we did great. No? Yes. Best effort. Okay, I agree to that 1,000%. At syempre, ito rin po yung kasi tinanong ko yung mga challenges para rin malaman ng ating tagapanood, no? Yes. Ng ating programa na kailangan talaga natin ng additional manpower sa ating opisina dahil, bawat month punong-puno po ng aktibidades, napakaraming dapat gawin, and yet, kulang na kulang tayo sa ating manpower. And hopefully, kasi the more targets, the more projects you have, kailangan din ng kaakibat na gagawa ng mga dahil minsan ayaw natin tanggapin, talaga namang punong-puno na tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Parang iba na yun. Sa mindset natin, pa rin, maluwang pa rin dahil we don't want na ma-delay yung ating mga actividades despite all the challenges that we face at the office. And of course, I would like also to commend ang ating team for the audiovisual presentation natin during our dapat. Congratulations sa ating mga kabalay dyan sa mga tabi-tabi na tawagin sa pangalang Hamsari Pala sa paggawa ng ating AVP. Ang binisita nila para sa mga interviews nila, para sa mga coverage nila. To showcase, na hindi lang via texts, kung talaga tamang nakikita yung ating accomplishments in the field. Sige, at dahil naibahagi na ho ng ating mga kabalayan na si Chief Nasi and si Dong, yung ating mga kailangan mga detalye, ano nga ba ang inyong mga plano pa sa mga susunod na araw sa inyong respective division and section na may kinalaman po sa pagpapabuti ng ating implementasyon ng mga programa? Okay, sige. Napaka-respeto ng ating mga guests ngayon. I think, Ma'am Sally, hindi naman siya parang bang per section or per division, kanya-kanya, no? It's still a ministry-wide approach pa correct. Ministry's effort. We don't want to
to discredit yung other offices na nag-contribute doon sa preparation. Correct. We are the ones facilitating, spearheading, pero yung importance po nung full effort, full support ng mga divisions, offices, provincial offices, even the top management's support, it really helps us. So what we're thinking right now, I'm thinking right now is I think moving forward po, we will be complying muna doon sa mga hiningi pa sa ating requirements. Tama, may listahan tayo niyan. Unahin po natin yun, no? But I think, yun nga, ministry's approach to, ministry-wide approach to, so we will be coordinating. There will be series of meetings pa in preparation pagdating ng Parliament's hearing sa budget. Subcommittee and level, Mother no? Committee. Yes. Naku, 2 levels pa. 2 levels pa. No? Yes po. Bago ma-convert into makasama sa BEP yung ating approved. Yes. Ano kaya ating approved budget, inshallah, no? Sige. Let's find out. Sige, and from totoo yun, Kabalay na Dong. Actually, whether you accept it or not, you are the brain of our ministry. It's the planning officer, really. And you have been doing great sa iyong kingdom. And we are so we're grateful na ikaw yung aming naandyan. Yes. Yes. Our chief ng AFD would agree with me and the team. Okay, sige. So from your end, ano naman ang mga anak ko? Moving forward, yes. For short, mangungulit pa rin kami. Pinaganda lang. Walang tatapos sa pangungulit to. Yes. So, on our part, actually, we are nearing the end of June. So, meron po, we are currently po, no, ang Admin and Finance is preparing for the closing of books. Yeah. Recently, nga ba ang closing of books? Anong month? For semi-annual. So we do have semi-annual na closing of books in compliance po dun sa semi-annual na reversion of funds natin. Yes. Ina-adapt ngayon from the national government. So ayun po, siguro number one, compliance with the additional documents or reports na ni-require po ng MFBM in support to our budget proposal. Right. Second is incorporate their feedbacks, comments sa ating everyday processes. Yes. So which is one, in-anticipate po namin again submission of reports ngayong after June 30. Meron tayong mga number of reports na isa-submit po sa MFBM. And then continuous coordination and cooperation with not just the planning section but all our implementing units within the ministry. And also we are also currently tapping our ICT committee for the fast tracking of the implementation of ENGAS. Yeah. Nakikinig ng ating dyan, ay sa kabilang kwarto, si Aisa. Yes. Aisa Sigera, hindi po Aisa Sigera. Naging babae. So for the ENGAS. Yeah, that's right. So we are following the feedbacks and instructions. Totoo yan. MFBM. And the other members of the panel. And the member, diba? Yes. Dahil kapag hindi po sinunod yung kanilang mga rekomendasyon, yung kanilang sinabi sa atin, hindi magiging makabuluhan yung pagsasagawa ng ating dapat ng TBH. So yun po ang ating compliance talaga. Ang mahalaga po yan sa atin, kagaya ng binanggit ng ating kabalay na si Chief Nasi and si Head Dong. Ngayong araw na ito, yun po ang mga susunod na gagawin ng ating team. And we would like to not forget din, no, yung importansya ng ating, ano nga yung present ni Chief Yasir Mama, yung ating housing needs. Sa ngayon, memorize ko yan. 315,233 ang ating housing needs sa buong Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao na hindi pa tayo naka 10%. Diba? Ng ating mga naipatayong housing units. At if you want to know more about the details, no, real time, ng ating mga proyekto, nasa website natin yung ginawa ng Monitoring and Evaluation Division na yung map
Yes. digital Locations po ng ating yes, infrastructure. that's right. And the status of every project that we have across the Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Kasama na rin yung status ng comprehensive land use plan ng different LGUs, no? Yes, LGUs. That's right, under our ILUD naman. Yes po. And we're partnering with our possible developer investors na ginagawa naman po ng ating policy division, no? Policy Development Coordination and Regulation Division PDCR, di ba? Mashallah. So lahat po talaga ay gumagalaw. Yes. Yeah? For the same, for one major goal natin na ma-implementa natin ang efficient and effective ang ating mandato sa MHSD. Okay. At dahil dyan ang oras natin ay 12:14 na, so we would like to know your final message to our subscribers at ang ating viewers ng ating programang MHS Delivers. Umpisahan natin kay Kabalay na sino? Mauna. No final message for the episode. Okay. Chief Nasi? Siguro po, we would like to thank our audience, mga kabalay po natin na nag-join both through radio and through our Facebook page, which is live po tayo ngayon, nanonood, nag-share, nag-comment. Yes. And also, ayun po, we, as head of the Admin and Finance, no, siguro ang masishare ko lang po na closing statement or reminder is that every peso in the budget is a peso for the Bangsamoro. That's so kaya ito we take the mechanisms, constructive criticisms, not tag nito, not with a bad heart or intention, but we take them for our continuous improvement, because at the end of the day we are a public we are in public service, and ang main ano po talaga natin is how to serve the Bangsamoro people. That's right, mashallah, very well said from our chief ng AFD, Chief Nasi. And from her, ano naman ang final message ng ating kabalay na Dong? Yun po, Ma'am Sally, totoo, gusto ko lang din i-add yung sinabi ni ni Chief Nasi. Gusto nating pasalamatan yung ating Chief Minister and for all the panel members, the MFBM, for helping us and guiding us for a better service natin, no, through the programs that we are proposing for the next year. And even this year, kasi last year ganun naman din po. So we are very thankful that they're guiding us carefully. Pero gusto ko lang din pong ipadagdag, Ma'am Sally, na to better our services, no, para magawa natin ng maayos, I would like to ask our mga viewers natin to support the initiatives ng ministry, kahit tulad po nitong radio program natin. Kaunting share lang yan, just to give the audience then para mas lumawak po yung reach natin, so that everyone can be informed, no, sa ano bang services ng ministry na pwede naming i-offer or pwedeng makarating sa inyo, pwede nyo makuha, ma-avail, no. So with that simple help po, kasi ang government cannot do it alone. So with the help of the communities, ayun, so yun po yung mga final messages ko. Please keep supporting this radio program so that we can, alam mo yun, reach more yung people. Yung pinaka-purpose natin, na maipaalam yung nangyayari sa ating ministry, dahil we owe it to them na malaman nila, for our transparency, which is one of the salient features ng ating moral governance na ina-advocate sa BARM. Ayan. And thank you so much, Kabalay na Dong. Huwag kating kalimutan ang palaging sinasabi ng ating minister sa MHSD rin, na hindi lang tayo accountable sa Bangsamoro government and the people, kundi maging sa national government, sa mga Filipinos, because our black grant ay galing din sa mga taxes na binabayad ng ating kapwa Pilipino, and most of all, they are accountable to Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sinasabi ng ating minister palagi, na umaangkla naman sa policy directives ng ating Chief Minister, Abdul Rauf Makakua, and of course yung ating hashtag na trabaho ko, ibada ko. Everything we do is our worship. Diba? We are guided by our being righteous natin. So sige, maraming salamat sa ating dalawang napakagagaling na mga
resource speakers or guest speakers sa ating episode ngayong araw na ito. We wish you all the best sa inyong mga next na gagawin simula sa araw na ito at sa mga sunod pa, inshallah. At dahil dyan, we are done with our MHS discusses. Naku, napakadaming informasyon ang ating napag-alaman, ang ating naintindihan mula sa ating napakababatang mga guest speakers ngayong araw na ito. Naramdaman ko na naman, sige. Okay, at dahil dyan tayo po, idadako na sa ating KKK. Ano nga ba ang ating magic 3 questions para sa ating kababayan na si Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Syukran din po sa lahat ng nag-comment sa ating comment sections. And without further ado, para sa ating unang tanong, sino ang lead facilitator? Anong ministry ang lead facilitator ng naganap na dapat at TBH activities? Sige, yung nagstay hanggang 8 p.m., no? Kabalay na nasi. And second question, ano ang ibig sabihin ng TBH? To be honest, yes, hindi exactly. ko talaga alam. Perfect. Sige. 100 peso load to you. And our third question is... And ang ating third question sa lahat ng naganap sa TBH at dapat sa lahat ng recommendations at suggestions at defense at suporta, magbigay ng isang commendation, isang kumbaga applause or positive na comment ng ating facilitators ng TBH at dapat sa MHSD. So, anong comment nila na positibo sa MHSD sa naganap na dapat at TBH activities? Example, magaganda at gwapo yung mga... Another 100 peso load to you. Masya, naka-200 na ako ngayong araw na ito. Kabaynari, where are they going to send their messages, their sagots? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. First question, anong ministry ang lead facilitator ng dapat at TBH? Second question, ano ang kahulugan ng TBH? And third question, magbigay ng isang positive comment na ibinigay ng facilitators sa ating MHSD sa naganap na dapat at TBH. Maraming salamat, Kabaynari. And before we end our program, pasadahan natin ang ating mga comments. Sandali lang, Sir Rupert. Of course, starting from our beloved ever coolest DG na nagsabing na watching from DPH, na sinundan ni Kuya, is that Sir Cons? Sino yan? Tapos nagsabi may parcel daw ako. Parang may tumatawag na sa cellphone mo kanina. Watching from MHSD ROC, Sir Jamil Evil, or are lovingly called Kuya Cons. Diyan si Gov. Si Gov. Watching from... Yes, RO. And Ate Sal, sa inyo natin sunod na comment. Watching from Mafar, Dato Saudi Ampatuan Municipality, headed by MMO Engineer Swaib Saluang, aking sister-in-law, by Salim Amison Uto. And dito rin si Ma'am Rohanifa D. Abdurrahman, ang ating MHSD Katandingan team naman sa ating Marawi office. Salam, watching here MHSD Lanao Satellite Office. And I would like to read this from our chief ng PDCRD, Abdul Hamid, aka Gadi Alawi Jr., watching from a distance. Ikaw lang, hindi, wala kaming... Baka bumabay sa... Ako lang yan, sige. And nandito si Ate Chin, may, ano bang tawag kapag pinsan mo ang asawa niya? Cousin-in-law? May ganun? Mahina ako dyan. Salam, watching from Mapar Barmcow Office. So, related sa Ate Chin. Marie Christ, And from Basilan. Salam, watching from Basilan, Ma'am Nusaira. At ito yung, kaakibat ni Kabalay na Dong sa kaniyang, Farmers. Farmers ang katano? Shout out po. Shout out po sa bagong employee ng ICS. Sino ang pinakabagong employee ng ICS? Si Anwar Rakim Jr. ba yan? Yung ating information system analyst. Sino kaya si Nur Hidayah Aragasi? Then from Edison Light, watching from RO. Sabi ni Rohanifa. And then, salam dyan sa inyo. Nako, sabi ni wag kang maingay, Ma'am Rohanifa. At least nag-hide din yung hinahanap niyang empleyado. Pero napakuripot naman ito, dalawang notes lang. Tig 2 letters
letters pa. Hi po. Napakagalang naman ni Anwar. Sige. From our head ng ating supply and property section, shout out po Chief Nasi. From CP Amex or Ma'am Ames. Yeah, that's right. And okay, so nag-chismis na sila dyan. Dito tayo kay Dems Abdul. Shout out po. And then, assalamualaikum, watching from Al-Madina, Al-Munawara, mashallah. Katamay, welcome. Gusto puntahan to. Yes. And Hajj Mabrur. Hajj Mabrur sa lahat na naka-uwi from Hajj, by the way. Yes. Watching you. Chief Nasi from Salma Sultan Sarif. Ay, mashallah. Oh, that's cute. Proud mother. Na-feel ko na naman ang aking kawalan. Sige. Okay. At yan po. Dito mo malaman na bagong empleyado siya ng ICS kasi dito siya nag-chat sa Facebook page Okay. And watching from Azamis, of course, Salma Sultan Sarif, ang ating dear mother, our chief ng AFD. At tayo nabasa ng ating kabalay na Ria, ang ating mga comments. Ulit, i-text po ang tamang sagot sa numerong, Kuya Anwar, makinig ka, 0955-799-4778. That's right. Alam na yan niya. Ito mo na gamitin ang pangalan. Ang ipatext mo yung asawa mo, yung nag-chat ko dito, pwede rin. Okay. Huwag niyo gayahin si. Sige na. Dahil na-kompleto natin ang ating mga segmento, mga bahagi ng ating programang MHS Delivers, and it's 12:24. Tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito, our 225th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating napakababait at napaka-supportive na mga leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juairia Bint Imran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datuno C. Daud, Sir Alman, Sir S. Ugaw, Sir Anwar Rakim at Ma'am Jasmine Langgi, at sa ating mga support staff na nandito, Sir Far and Sir Jock, maraming salamat po. At sa ating kasamahan sa technical side ng DXMS, Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Walang kapaguran at talagang pag-increase ng technical capabilities. Maraming salamat at maraming salamat sa inyo, mga kabalay na Hamsi and Ria. And sa ngalan ho ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito, si Chief Nasiva Pangka and Head John Anthony Ocumen. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala na isagawa natin ang ating bawat gawain ng may kasiyahan at may pagmamahal at syempre with all positivity. At syempre guided by our hashtags na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na finally at palagi pa rin bumati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.